Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! At bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nag-subscribe at nag-comments. Maraming salamat sa inyo, at sa hindi pa naka-subscribe dyan baka naman. Mataas na may nakamamatay na layunin, ginamit niya ang kanyang selyo ng kamatayan sa banal na Punisher, at bago pa makapag-react ang Divine Punisher sa pagtalikod ni Ryu, itinulak ang kanyang itim Sid F sa karapatan ng banal na tagapagparusa. Matapapang ito tulad ng isang cherry golden. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at nagsimulang sumigaw si Divine Punisher. Sakit matikas na bumagsak si Ryu sa lupa, at nasa likod niya ang banal na Punisher. Sumisigaw pa rin sa isang tama lang ni Ryu. Na-drain na ang 40% ng Divine Punisher's health, tapos biglang si Ryu nagsimulang tumakbo, at sa anger the Divine tinapak ni Punisher ang kanyang mga tauhan sa lupa. Pinasimulan ang pagbuo ng kanyang nasasakupan. Expansion barrier. Sa puntong ito ay mayroon si Ryu. Kabisado na ang bawat galaw ng ang Divine Punisher, kaya bago ang barrier ay maaaring bitag Ryu siya na sa labas ng harang at nakatayo sa likod. Ang Divine Punisher sa kanyang blind spot. Ipinaliwanag iyon ni Ryu sa sandaling ang Divine. Nakita ni Punisher na walang nakulong sa ilalim ng kanyang harang, ay ilalabas niya ito. Sa panahon ng paglabas ng harang, hindi makaatake si Divine Punisher para sa 2 segundo, at 2 lang ang kailangan ni Ryu. Ilang segundo nang maalis ang harang, Ryu na may patay na seryoso magmukhang putol patungo sa Divine Punisher, tumalon ng mataas. Sinisingil ang kanyang itim na Sid F, at sa isang mabilis tinadtad ng slash ang huling parusa ng Divine. Mata parang cherry tomato golden juice. Tumalsik sa buong lugar, at ngayon ang Divine Punisher ay nasa matinding sakit. Ito ang unang pagkakataon sa huling 500 taon na kahit sino ay ginawa kalmo sa katawan na hindi niya alam kung gaano kasakit ang naramdaman, at ngayon ang 2 niyang mata ay nabutas habang dahan-daang lumapag si Ryu. Ang lupa ay pa rin ng Divine Punisher. Umiiyak sa sakit tulad ng isang sanggol sa napakalawak. Galit bago makaalis si Ryu sa Divine. Ang domain ng Punisher ay pinalayas niya ang kanyang domain. Expansion barrier. Ngayon ay nakulong si Ryu sa ilalim ng barrier, at lahat ng stats ni Ryu nabawasan ng 50% ang pakiramdam ni Ryu. Nakulong sa ilalim ng kanyang harang ang banal. Nagsimulang tumawa si Punisher ng nanginginig na sinasabi na ngayon ay papatayin niya si Ryu sa pamamagitan ng butas. Libo-libong pana sa tenga ni Ryu, at bawat butas pero nakatayo lang si Ryu. May kumpiyansa na tingin at bahagyang ngiti. Sinasabi na walang banal. Punisher's mata hindi na siya nagawang mapunta ang kanyang kidlat na palaso sa isang kaaway na ipinaliwanag niya na kailangan niya muna makita ang kanyang kaaway at markahan sila, at tanging pagkatapos ay ang pag-atake ay automatikong tatama. Ang kaaway ngayon na wala ang kanyang mga mata. Walang iba kundi isang buhay na basura sa kanya. Huling sigaw na sinisingil ng Divine Punisher sa kanya. Ultimate attack ay nagpatawag siya ng libo-libo kidlat sibat na sumasakop sa kabuuan. Hadlang sa kanila, ngunit sapat na si Ryu. Nakikipaglaro sa ang Punisher sa isang iglap. Tumalon siya, activated ang kanyang Black Sid F, at na-activate na ang seal ng kamatayan sa Divine Punisher. Salamat sa ang kanyang skeleton necklace at ang titulong siya nakuha mula sa pagpatay sa anghel. Ang kanyang mga istatistika ngayon ay 7.5 beses na mas makapangyarihan, at may isang slash na tinadtad ni Ryu ang Divine Punisher kaliwang pakpak, tapos yung Divine protektadong bulag pa sinubukan counter-attack, ngunit mabilis na ginamit ni Ryu ang tumalon kahit ang mga tauhan ng Divine Punisher mas mataas sa langit na umiiwas sa pag-atake. Sabay tadtad ulit ng mabilis na laslas. Off ang huling pakpak ng Divine Punisher. Habang si Ryu ay mabilis na lumapag sa lupa, ang napakalaki na ng Divine Punisher. Sakit dito ang banal na Punisher. Naiwan nakatayo sa katahimikan na nagtataka kung ano
ay nangyayari ang kanyang trabaho ay dapat na pagkatay ng mga manlalaro sa loob ng 30 minuto at pagpapahirap sa kanila gaya ng kanyang puso. Ninanais ngunit ito ay wala sa script. Biglang nagsimula ang Divine Punisher. Nanginginig at may binulong si Ryu. Agad na nagsimulang tumakbo palayo. Siya ngayon ang Divine Punisher ay galit na galit. At sa malalim na boses ay banta niya kay Ryu. Sinasabing hindi niya kilala kung sino si Ryu pero ngayon ay tadteran siya ng mga piraso at pakainin sila sa mga banal na aso na hindi gagawin ni Ryu. Magkaroon ng isang mapayapang kamatayan isang sistema. Notification pagkatapos ay ipinaalam sa lahat na ang Divine Punisher ay nag-activate sa kanya. Passive skill siya ay magiging invincible. At lahat ng kanyang mga estatistika ay madodoble para sa 10 minutes naman ay nanood si Ryu. Ito mula sa gilid na napagtatanto na ito ay kung bakit siya ay nag-pop out ang Divine Punisher's mata bago siya mamatay. Ang Divine Punisher ay naging walang talo at noong bulag ang Punisher siya ay makatarungan. Isang punching bag dahil sa kanya lang niya nalapag. Pag-atake sa pamamagitan ng makita ang kanyang kalaban pagkatapos ay may isang malakas na sigaw na ikinaway ng Divine Punisher. Kanyang mga tauhan at maramihang maliit na lila. Lumitaw ang mga portal sa paligid niya ng nakamamatay na liwanag. Nagsimula ang mga welga paglapag kahit saan sa ilalim. Ang hadlang sa mga random na lugar na sinusubukan. Nataman si Ryu gayunpaman si Rus sa lahat ng kanyang mga estatistika. Pinarami ng 7.5x madaling umiwas sa lahat ng pag-atake gamit ang isang ngiti sa kanyang mukha sa wakas ang oras. Dumating bilang ang banal na tagapagparusa. Nawala agad si Ryu ng invincibility. Sinisingil sa banal na Punisher at bago pa man makagalaw ang Punisher inch na pinutol ni Ryu ang ulo ng Punisher. Na may malamig na hitsura gintong dugo ang nagsimula. Tumalsik na parang bukal at tumayo si Ryu. Doon na may kasiya siyang tingin sa kanyang mukha. Ang sistema ay nagpaalam kay Ryu na mayroon siya. Pinatay ang Divine Punisher at pinatag. Tumaas ng 3 beses na nakakuha ng kabuuang 12,200, ginto bilang karagdagan bilang Ryu ay ang unang sa kasaysayan na pumatay ng isang Divine Punisher niya. Nagkamit ng titulo ang sumasalungat sa pagkadyos dahil sa titulong ito ng pakikipaglaban sa sinumang banal na nilalang na kanyang kukunin. 80% mas kaunting pinsala mula sa kanila ngayon si Ryu. Nakatayo sa tabi ng Punisher at mayroon siya. Sa wakas ginawa ang Divine Punisher sa isang Divine Milkshake ngunit hindi ito ang katapusan. Inabisuhan ng system si Ryu na karagdagang gantimpala ay ibibigay bilang siya. Wala man lang nakuha kahit isang gasgas. Ang mga pag-atake ng Divine Punisher tulad ng na may lumabas na 2 gamit sa kamay ni Ryu. Ang unang item ay ang kasanayang Radiance. At walang sinasayang na oras Ryu. Kinuyam ang kanyang kamao na sinira ang selyo at nagsimulang sumipsip ng kasanayan sa pangalawa. Gantimpala ay isang condensed ether Ryu. Ipinaliwanag na ito ay tinatawag na condensed ether at sa kabila ng lahat ng kasanayang ginto. At antas ng UPS na nakuha niya ang pangunahing dahilan kung bakit natalo niya ang Divine Punisher, ay para sa item na ito ay isang mahalaga material para sa paggawa ng isang divine na rango. Item sa wakas ay matagumpay niyang na-absorb. Ang galing radiance nitong skill niya. Ngayon ay may pasibong kakayahan si Ryu. Ang katalinuhan ay tataas ng isang may bawat antas at lahat ng kanyang banal na uri. Ang mga kasanayan ay makakatanggap ng 1% boost buo na may bawat antas na ito ay nangangahulugan na bilang siya ay ngayon level 30 siya ay automatikong magkakaroon ng 30 katalinuhan at ang parehong inilapat sa kanyang divine mga kasanayan sa uri. Ngayon ang Punisher nagkaroon naging banal at nakatayo lang ang lahat. Pagpalakpak at pagtawag kay Ryu na halimaw ay tinatawag pa siyang kanilang tagapagligtas bilang siya ay nag-iisang kinatay ang Punisher tulad ng isang gulay bilang ang nagwawala na ang katawan ni Punisher doon ay isang nanginginig tunog at isang anghel. Sumulpot mula sa likuran na mangha sa sinabi niya.
Nakita niyang nagkomento ng wow amazing. Pagkarinig nito ay tumalikod ang lahat ng mga manlalaro. Sa gulat ay lumulutang lang ang anghel. Sa itaas ng ulo ni Ryu nakahawak sa dibdib niya at nagsasalita sa mabait na boses habang pinupuri. Ryu hindi siya makapaniwala na tao yon. Ay nagawang pumatay ng isang Punisher kahit ngayon. Nakikita ito ng sarili niyang mga mata gayunpaman Ryu. Hindi siya nagbigay ng diretso. Hindi siya pinansin at sinisilap lang ang kanya. Stats na napansin na hindi si Ryu. Tumutugon ang anghel na mapaglarong dumating. Lumulutang papalapit kay Ryu na nakangiti. Nakahalukip-kip at nagmungkahi na gumawa ng isang panayam siya. Nagtanong Ro kung paano siya kahit na naisip ang patayin ng ang Punisher ng ang sistema ng kapatid na babae ay malinaw na nakasaad lamang sa nakaligtas ng 30 minuto si Ryu hindi pa rin tumalikod at hindi nakikita ang kay Angel. Sagot ng mukha sa malamig na tono na siya. Pinatay ang Punisher dahil gusto niya. Plain and simple. Ang Angel nagtataka. Tinanong kung bakit nagseselo si Ryu kapag kasama. Ang kanyang mga kakayahan ay madali niyang nakaligtas. Ang pag-ikot ng hindi itinaya ang kanyang buhay Ryu. Ipinaliwanag yon kahit na kaya niya. Nakaligtas sa pag-ikot na hindi niya gusto. Pasanin na makakita ng hindi mabilang. Ang mga manlalaro ay pinapatay sa harap ng siya kapag nagkaroon ng pagkakataong iligtas sila. Matapos patayin ang Punisher na ngayon ay nakikinig. Na nagsimulang makita ng lahat ng manlalaro si Ryu. May paggalang at paghanga ang kanilang naisip. Si Ryu ay isang malamig ang loob killing machine. Pero sa likod ng lalaking malamig ang loob doon, ay isang mabait na kaluluwang nagtatago. Pagkarinig nito ang napaisip si Angel, sabi ng isa. Minutong pinapatay ng mga tao ang isa't isa at sa susunod na minuto gusto nilang iligtas ang isa't isa. Kakaiba talaga ang mga tao. But then tumalikod siya na nagsasabing wala yon. Ang kanyang negosyo Ro na may matamis na ngiti. Naisip sa kanyang sarili na ang mga celestial na ito, hindi kailanman mauunawaan ng mga nilalang ang tao. Emosyon. Pagkatapos ay nilinaw siya ng anghel. Lalamunan para makuha ang atensyon ng lahat. Isang pilyong ngiting anunsyo nito sa kanya. Intensyon na ipahayag ang nangungunang 25% at alisin ang natitirang mga manlalaro ng isang malaking. Lumitaw ang hologram sa harap ng lahat. At nang makita ito ng bawat manlalaro ay natatarantang si Ryu lang ang pumatay. 3,600 monsters at higit pa doon ay siya. Level 30 ang pangalawang ranggo na manlalaro ay wala. Nakapatay pa ng 1,000 halimaw si Ryu. Napakaraming halimaw gaya ng dati. Kinilala ng system si Ryu bilang numero. Isang ranggo na manlalaro sa buong mundo at ginantimpalaan. Kanya na may espesyal na premyo isang intermediate grade rare ring selection coupon Ryu. Hindi nagsayang ng 1 segundo at ginamit. Ang kupon na 3 singsing ay lumitaw sa harap. Sa kanya ang singsing ng nagmamadaling hangin, ang singsing ng Asher Magic at ang ring ng paglaban. Pinili Ryo ang singsing ng paglaban na nagpapataas ng kanyang swerte sa pamamagitan ng 4 at pinahusay ang kanyang resistensya ng 30% laban sa mga epekto ng katayuan. Ang choice na ito mahalaga bilang pagkakaroon ng paglaban laban sa ang mga epekto sa katayuan ay posible lamang. Posible sa pamamagitan ng pagraranggo sa una sa ikatlong round. Panghuli ang gantimpala para sa pagraranggo ng isa sa kanya. Zone. Dating gaya ng lagi sa pagkakataong ito Ryo. Nagpasya na huwag piliin ang 50% stat boost. Na nagsasaad na sa ika-4 na round ay wala. Halimaw na pumatay sa paggawa ng isang stats boost A. Pag-aaksaya ng oras sa halip ay pumili siya ng 4,000 ginto habang si Ryu ay abala sa pamamahala sa kanya. Stats ang isang malamig at nakakatakot na boses. Umalingaw mula sa likuran niya ang anghel na may masayang ekspresyon na nagpahayag na ito ay oras para sa kanyang paboritong larong pagpatay sa walang kwentang manlalaro. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, ngumisi siya at pamitik ang kanyang kamay lang. Ganyan yung mga manlalaro na hindi nakaabot. Sa tuktok na 25% ay dahan-daang naglaho. Nakararanas ng matinding sakit sa wakas pagkatapos
Naghihirap na sandali sila ay namatay na sumisigaw. Lumipat ang eksena at nakita namin si Shren. Pagkagising niya sa kama niya ay nag-check muna siya. Kanyang katawan para sa mga pinsala tapos dahan-dahan siya. Bumangon sa kama at sabay pitik sa kanya. Kamay ay lumitaw ang isang cute na maliit na nilalang. Ang nilalang na ito ay may ulo na parang bubuyog. Butterfly na parang pakpak at parang ibon. Katawan ay damapo ang nilalang sa kanyang balikat. At nagpaliwanag siya na ang mga ito cute. Ang mga nilalang ay mga diwata, salamat sa kanila. Nakaligtas siya sa round 3 bilang ang mga engkanto ay nagtrabaho bilang shields upang protektahan siya. At pinagaling pa ang kanyang sugat at inilabas ang isang purple crystal mula sa kanyang inventaryo na sinasabi na nakuha niya ang misteryosong ito. Si Crystal habang pinapatay ang mga halimaw ay tumayo siya. Sa tabi ng bintana nag-iisip kung gagawin. Ibigay itong crystal kay Black Sai at iniisip kung gusto niya itong mamula. Gumapang sa mukha niya habang nag-iisip. Samantala ito nang magising si Young. Mula sa kanyang pagtulog ay hinawakan niya ang kanyang lantern. At galit na inihagis ito sa dingding. Pagkabasag nito pinagpapawisan siya at malinaw na galit dahil ang sistema ay nagkaroon. Ipinaalam sa kanya na ang parusa ay inilapat ngayon ang lahat ng kanyang mga estatistika ay permanenteng nabawasan ng 50% kasama nito ang Hang Yongmin ay distressed sa nang makita ang papasok na tawag sa kanyang mobile phone. Kim Song-an ay tumatawag kanya. Umalingaw-ngaw ang mga iniisip, lagot ako, sagot niya ang telepono at sinubukang i-play ito malamig ngunit tinaasan siya ni Shangan ng boses at tinanong siya kung baliw ba siya. Nagmura siya at tinanong kung ano ang problema. Shangan sumabog sa galit. Shangan sinabi sa kanya na huwag kumilos kaya inosente. Shangan ibinuhos sa kanya ang galit habang nagtatanong, hindi mo ba alam na nababaliw na tayong lahat dahil sa iyo siya nagpatuloy? Paano mo yung mga kaibigan sa paligid na may awtoridad? Posisyong kinutya niya ito sa pagsasabing kung kinokonsidera pa rin ng mga binata ang kanyang sarili ang mga binata ng tao ay defensive gaya niya. Sumagot na wala siyang choice. Dahil maaari siyang mamatay sa Black Eyes Hands kung hindi niya ginawa yun. Sunghan sumagot, dapat namatay ka na, Imin. Hindi makapaniwala sa narinig pero patuloy na sinabi ni Shangan sa halip na pananakit sa kanyang mga kaibigang binata, dapat piniling mamatay sa halip na mga binata. Nilamon ng kanyang galit na hinarap niya Zangan bilang isang bastard at ipinagtanggol sarili niya na hindi patas ang sitwasyon. Sa kanya idinagdag niya na ang kanyang mga estatistika ay na-nerf, pati na rin sa pagiging zone rep. Kung ulo ang pagkabigo sa loob-loob niya na galit ng